May Swarovski na gold-plated at makapal ang pagkakabalot. Meron din po namang gold-plated na kung tawagin ay Simon. At kapag hindi ka po sanay sa alahas, talagang kung ikay pwedeng mapeke at sapagkat ito ay napakakapal na balot ng ginto. Ito'y karanasan ko po sa aking pamimili. Marami po ako na-encounter nito kaya hindi ka po malilimutan ang gold-plated na Simon. Magandang panahon ulit sa inyo mga Kamorlan Treasures. Ano po? Ang topic po natin sa ating pag-aaralan is about gold-plated pa din. Ngunit ito, ang pangalan po ng gold-plated na ito ay Simon. Ito pong gold-plated na ito ay talaga pong memorable sa akin. Kasi nung nasa 2 taon pa lamang po ako sa pamimili ng alahas, 2 years pa lang po ako namimili, dito po ako gumastos ng marami. Dahil ang Simon pong alahas na gold-plated, ito po talaga ay napakakapal na balot ng ginto ang isang alahas. Naisip ko nga sa sarili ko, bakit hindi pa ginawang purong ginto? Kasi ang nipis lamang po naman yung kanyang pagiging tanso at balot po siya ng makapal na gold. Kalimitan pong nalulugi ako dyan sa mga alahas. Siyempre, 2 years pa lang ako sa pamimili ng alahas. Walang-wala pa po, batang-bata pa po sa experience ko ng pamimili ng alahas yan. Hindi pa po yan talaga mga biyasa. Kasi ang inaasahan po talaga namin bilang alahero, yung bato at yung asido. Dahil pag kinuskus mo po sa bato at binuhusan mo ng asido hindi nabura, ginto. Ay hindi ko naman po alam noon na mayroon palang mga gold-plated na makakapal. Tulad po ng Simon, tanda-tanda ko noon, may binayaran akong Simon. 5,000 ko binayaran siya, kwintas. Tapos pagdating po sa Manila, parang kinuha lang yata sa akin ng 200 ang 1 gramo. Nakabalik naman siguro sa akin mga 2,000. Tapos hindi lamang po yun. Marami pang beses akong nakabili ng Simon na nabili ko po ng mahal, ngunit naibenta ko lamang ng mura. Ano ba ang Simon? Ang Simon po ay isang uri ng gold-plated na balot ng makapal na ginto. Alam niyo po ba, may paraan para malaman kung ang isang alahas ay balot lamang ng napakakapal na ginto. Inuulit ko po sa inyo itong tinuturo ko sa inyo ngayon. Maraming beses ko po itong experience sa aking pamimili po ng alahas na ako ay nalulugi. Kaya kung ikaw ay mag-eksperimento lamang at ang na-encounter mo po ay ganitong uri ng plated Simon, sisiguraduhin ko po sa iyo kapag ibinabad mo sa suka yan, puti na lang ang mata mo, hindi pa po yan mamumuti. Dahil napakakapal po ng ginto. Pag binuhusan ko nga po ng asido hindi po nagre-react yan. Kala mo talaga tunay na ginto kasi binuhusan ko ng asido, hindi naman nagre-react. Kung pala, balot na balot siya ng makapal na ginto. Tandaan po natin, ang isang tansong alahas, halimbawa kwintas, pag binalutan po yan ng makapal na ginto, kahit buhusan mo po yan ng asido, hindi niya po mapipenetrate yung loob kasi yung asido, yung gold po ay nakashield sa kanyang palibot, kaya hindi po makapasok. Ngayon, kapag hindi po natin alam yan, at ang gagawin mo, isasawsaw mo sa suka, magdadamag, pabanatan ng muriatic acid, asido nga po nitric acid, hindi yung maatlab muriatic pa, ipang CR lang yun. Tapos po yung suka, ano naman magagawa ng suka at asin dyan? Ang suka at asin, sasabihin ko na po sa inyo totoo ha, ang suka at asin ay pwede mo lamang pong magamit kapag ka po ang isang singsing ay tanso, na tinubog lamang po sa manipis na ginto o kaya inisprehan. Yan, ibabad mo talaga yan kahit magdamag, sukat asin, mangingitim po yan. Pero yung Simon, sisiguraduhin ko po sa inyo, hindi po kayang yan ay sirain ng suka at asin, maging ng nitric acid. Pag binuhusan niyo po yan ng suka at asin, nitric acid, lalo lamang pong kikintab yan. Pag minagdit mo, lalo naman pong hindi. May paraan po dyan kung paano malalaman na ang isang alahas ay balot na makapal na gold. Yung tinuro ko po ng una kong vlog, pasadahan ko lang. Halimbawa, hawak ko po ang alahas, kuskus mo po siya sa bato. Mga 10 beses, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At yung pinakahuli-huli mo pong pinagkuskusan, yun po ang patakam ng asido. Kapag iyon ay nabura, ibig sabihin ay gold-plated. Kasi yung unang kuskus mo ng buhusan mo ng asido, hindi po mabubura yun, gold yun. Pangalawa, hindi rin po yung nabubura kasi gold pa yun. Pangatlo, hindi pa din po yung nabubura kasi gold pa yun. Pang-4, medyo lumalabo na. Pang-5, pang-6, pang-7, pang-8, pang-9, kahit 10,
buhusan po ng asido, tunaw na po yun. Ngayon, kung hindi nyo po alam ang procedure ng pagtingin, experience is the best teacher po talaga. Mga experience ko po yan. Talaga pong marami kang beses na mapipiki po ng alas na makakapal na balot ng ginto tulad po ng Simon. Ito po yung example ng mga Simon. No? Yan. May mga tatak pa po yan sa salak. Mayroong 14K. Ano po? Yan pa oh. Yan po ang mga Simon. Yan pa. Ito pa. Yang kwintas sa Simon, kapag suot-suot mo po yan at hindi marunong tumingin sa alas ang isang tao, talaga pong mukhang gintong-ginto siya. Talagang ginto po siya. Pagkakamalan niyang ginto. Pero sa aming alahero, alam po namin, pag sinabing ala Simon, alahero lang po talagang lehitimo may alam yan. Pag sinabing alas mo, Simon, Simon po yan. Swarovski po yan. Kilala po namin yan. Hindi na po namin kailangan mag-experiment pa. Kahit tatakan nyo yan po ay kilala ng isang Batikanong alahero. Dahil yan na po ang trabaho naming mga alahero. Kaya po inuulit ko po sa inyo, pagdating po sa usapang ginto, ito po ay napakaselan po ang pag-asay ng gold. Hindi po pwede na ikaw ay aasay ng gold. Ang gamit po ay suka lang. Gamit po ay magnet lang. O muriatic acid lang. Ang talaga pong pangtingin ng gold, kahit sa ang pawn shop, ito po ay ang asido at ang bato. Ano po? Dahil kapag halimbawang ikaw ay mag-a-apply sa isang pawn shop, hindi ka po pwedeng, hindi ka po bihasa sa pagtingin ng alahas. Hindi po pwedeng pag tinanong ka ng supervisor ng pawn shop o ano bang ginagamit sa alahas para malaman ginto. Pag sinabi mong sukat asin, muriatic, pagtatawanan ka po niyan. Talaga pong ang pangtingin po ng gold kahit saan, bihasa o pawn shop, nitric acid po at ang bato. Halos lahat po ng pawn shop sa lugar namin naikot ko na. Kaya kilala ko po ang mga pawn shop na magagaling po ang tauhan. Dahil isa din po akong alahero. Pag tinanong ko po yan, alahero, minsan nga yung iba hindi nakakasagot eh. Dahil bakit? Hindi po lahat ng tauhan ng pawn shop, hindi naman sa ako nagmamagaling, ay hindi po ganun kagaling. Lalo na po yung bagong pasok lang, bagong tanggap lang. Pero pag yan ay tumagal na sa pawn shop, 10 years sa pawn shop, ang galing po niyan kumilatis. Kaya sinasabi ko po sa inyo, pagdating po sa usapang ginto, ay hindi po pwedeng mag-experiment ka lang. Dahil sa dami po ng nanonood na hindi marunong sa alahas, imbis makatulong po tayo, baka tayo po ay makapurwisyo pa sa kanila. Dahil kung hindi naman po tayo bihasa sa alahas, pwede ka po siguro magturo ng tungkol sa alahas kung talagang bihasa ka. Pero kung hindi naman, mahirap po talaga magturo pagdating po sa alahas. Dahil ako nga po 14 years na po ako sa pag-aalahas Talaga po, kapag wala pong asido at bato, gaya po nung nakaraan, nalaglag yung aking belt bag kasama yung bato ko at asido. Talaga pong may binenta sa aking alahas na singsing. Alam kong gold, kasi tingin pa lang naman alam ko Kaya lang wala po siyang tatak. Paano ko malalaman kung anong K, kung anong ori, kung anong karat ng ginto kung wala ka pong asido? At doon po sa asido, malalaman mo na iyan ay anong karat. At meron din po sa akin nagtanong. Doon po siya nagtanong, sasagutin po kita ha. Ang sabi niya sa akin, kung ako daw ay marunong tumingin, malalaman ko daw po kung anong K ang ginto sa pamamagitan ng mata, ay meron daw po siyang ginto na singsing na hikaw na nakuha daw po niya sa sunog. Pwede daw po bang isisend niya sa akin sa picture at sabihin ko daw kung ginto. Ito po tandaan nyo ha, ang ginto parang tao. Kung ang mukha ng tao sunugin, kahit ka po ka mag-anak, hindi mo yan makikilala. Gagamitan mo talaga ng identification o dadaan pa po yan sa mga test, mga examination para malaman kung sinong tao siya. Ganon din po ang gold. Kapag hindi mo po sinira ang aura niyan, kwintas yan, singsing, pag hindi mo po sinira ang itsura, malalaman po namin sa tingin pa lang kung gold. Pero kung susunugin mo, kahit gaano kagaling po ang alahero, ay sinungaling po yun. Kapag sinabi niyang kaya niyang alamin ko nung K ang isang gold kapag sunog. Hindi po sa tingin lang. Pero may ultimatum po kami patingin dyan para po malaman kahit pa isunugin mong uling na sa kulay. Pag ginamitan po namin ng bato at asido yan, malalaman po natin kung anong
po yan. Sapagkat ang ultimatum na pantingin ng alahas na gold ay ang bato at asido. So inuulit ko po sa inyo, maging maingat po kayo dun sa mga namimili kasi nagsisearch din po ako sa YouTube eh. Marami po akong napapanood na vlog, namimili po sila ng alahas. Sikapin niyo pong matuto kung talagang gusto niyo pong maging ikarer ang pamimili ng alahas. Ang alam ko po sa Lazada, may ma-order po na nitric acid plus bato. Pag nakakuha po kayo niyan, pwede niyo po akong sundan sa mga video ko. Or kung wala man, pwede ko rin po talaga kayong bigyan kung kinakailangan po at kailangan niyo talaga. Dahil hindi ka po magiging eksperto sa alahas pag wala ka pong asido at bato. Sinasabi ko na po sa inyo. Pagka ikaw po ay gagamit lamang ng experiment, hindi ka po magiging eksperto. So nawa po doon sa ating pinag-aralan about Simon na pinakamakapal na gold na balot. Mas makapal po ang Simon na balot kaysa po sa Swarovski. At mas mahal po ang Simon kaysa po sa Swarovski. Dahil ang Swarovski minsan 40 lang ang gramo, pero ang Simon nagto 200 po ang gramo po niyan. So yun lamang po sa mga baguhan. Paki-subscribe niyo po ang aking channel. Pakihit niyo po ang notification bell all para po update kayo sa lahat kong video. Kung nagugustuhan niyo naman, paki-like and share. Kung may tanong, paki-comment lamang din po. Tamang tanong lamang po at sasagutin ko po kayo ng naaayon sa aking kalaman na tamang sagot lamang. Yun lamang po, maraming salamat. God bless.